Jalen Bonaceda. Ako po yung director ng pelikulang Defectives. So yung Defectives po ay tungkol sa dalawang robot na hinahanap yung may-ari sa kanila. Tapos pinaka-inspirasyon ko lang po dito sa mundo na puno ng AI, na kung saan parang threatened yung pinaka-creativity natin as filmmakers. I just want to create something na kahit puro robots yung nasa pelikula, it's full of humanity. So yes, thank you. Magandang araw po. Ako po si Flo Reyes, isa sa mga direktor ng aming pelikula, kasama si Gian Are. Ito po ay pinabibidahan ni Cassie Lavarias at Ginoong Jaime Fabregas. Ang aming kwento ay tungkol sa isang batang nakaranas ng pang-aabuso at pinakita namin kung paano niya ginagabay yung nangyari sa kanya sa pamamagitan ng pag-create na isang fantasy world at musika. Good afternoon everyone. Una po sa lahat, nagpapasalamat ako sa muling pagkakataon to 5 years ago. Sinag Maynila 2020. Excited akong sumali dito. Kaya lang, nung ilalabas na siya, nagka-pandemya, hindi natuloy. Kaya sa totoo lang po, nagpapasalamat ako sobra sa muling pagkakataon to. Together as actually sa story was zombie film. But ang totoong story nito ay ang patunay na hindi man po ako totoong nag-aral ng film before. Nangarap po akong maging director. Wala man naniwala, ipinroduce pa rin. Para lang po mapakita na kahit anong pinangarap ng tao, kaya niyong gawin. Yun lang po. Magandang hapon po sa inyong lahat. Ako po si John Galvez. Kasama ko po yung co-producers ko si Carlos Ortiz at si Leo Liban from 901 Studios. Maraming salamat po sa opportunity na to. Maraming salamat Sinag Maynila. Ang pelikula po namin, Lip Sync Assassin, ay storya ni Sampaguita. Isa siyang drag queen starring Precious Paula Nicole and Argel Second. Storya po ni Sampaguita na willing gawin ang kahit ano para lang mabigyan ng magandang buhay ang kanyang pamilya, ang kanyang anak at ang kanyang nanay. So as a breadwinner din po, so dinededicate ko po itong storya na to para sa lahat ng breadwinner sa buong mundo na nagmamahal sa kanilang mga pamilya. Salamat po. Hello po. Ako po si Shane David, writer and director ng pelikulang Muli na Ka Merly o Merly Go Home. Ang kwentong ng Muli na Ka Merly ay tungkol kay Merly, isang mapaglaro at malikhaing bata na gagawin ang lahat para hindi mapalayas sa kanilang bahay dahil yung bahay at saka community nila ay nasa threat ng demolition. So, itong project, itong pelikula namin ay nakatanggap din ng grant from Indigenous by iAcademy and Netflix. And na-produce kasama ng Idea First Company, Gigante Media Inc., RSVP and Film Post. At ang inspiration po nito ay yung paggawa ng protest art doon sa mga mga guho ng mga bahay sa mga urban poor communities at yung pagkakatulad nun doon sa kung paano nagdo-drawing yung mga bata sa mga bahay, sa mga paligid, sa kanilang paglalaro at doon sa kung paano nila inaangkin ng space. So naniniwala po ako na dapat lahat tayo may bahay at dapat yung kaunlaran ay kasali tayong lahat. Hi everyone, I'm the producer of Nagahanaw na Mga Aninipot. The film is in partnership with Activista and Tequila. It explores the life of a young boy named Russell who goes through a lot of things during Typhoon Yolanda in the small town of Tabango. It's based on the true story of our director, JP Cordon, which is where he's based from. Magandang araw po. Ako po si Mark Moneda at kasama ko po si Erwin Mariano from Team Open Time po. We're from Lawag City, Ilocos Norte. And actually this short film po is an ode to my generation na lumaki sa computer shop sa mga henerasyon na pinalaki ng Dota, Ragnarok at Counter-Strike. At ang pelikula po namin ay para po sa mga kabataan na pinagkaitan at patuloy na pinagkakaitan ng ligtas na tahanan ng edukasyon at pantay-pantay na karapatan. Magandang hapon po sa lahat. Magpapakilala po muna ako. Ako si Johnny Bubier from Zambales. Ang pelikula po namin ay pinamagatang Para Po.
ito ay kwento para sa lahat pero tungkol sa pagiging Pilipino, isang panawagan sa bawat eleksyon na meron tayo. Pinapakita po sa maikling pelikula namin ng iba't ibang uri ng Pilipino hango sa totoong buhay. Malaking bagay po ang Sinag Maynila sa mumunting palabas na meron kami para magkaroon kami ng sapat na plataforma, magkaroon kami ng sapat na boses na kayang marinig ng mas maraming tao. Yun lamang po, maraming salamat. Hello, magandang hapon po. Una po sa lahat, magpapakilala muna ako. Ako po si Vinjo Entuna. Kasama ko po, ang producer ko po, isa sa mga producer ko, si Benj Ramos. Pangalawa sa lahat, maraming salamat sa Sinag Maynila sa pag-allow us to have a platform ulit sa mga short films namin, sa ma-share namin ang aming mga kwento. Maraming salamat din sa mga nag-submit din and napili kasi it's an honor na mapanood ko yung mga pelikula nyo kung first time or second time ulit. And third, higit sa lahat, sobrang salamat sa mga taxpayers ng Bacolod na nagpondo ng pelikula. Ang pelikula ko po ay Sa Pwesto ni Pistong. Tungkol siya sa mga kwento ng Negros Occidental na nakalimutan at pilit kinakalimutan. Yung parting messages ko sa inyo ay never forget, never again, at baka may mga dagdag pang producer ko. Okay na ako. Okay na daw siya. Hello, good afternoon po sa ating lahat. I'm Kyla Romero, the director of Transients, and I'm joined by my creative producer, longtime collaborator, and my beloved Arvin Bellarmino. So itong Transients, tungkol siya sa isang romantic or romanticized chance encounter between two artists, isang poet at isang Super 8 analog filmmaker. And ang inspirasyon ko dito, first of all, is yung first surge of creativity once you find an art that you fall in love with. In that case, sa akin, cinema. So yung pinakaunang time na nalaman kong in love ako sa cinema, that's when I made Transients. And also the Super 8 filmmaking process na yung isang moment, kahit saglit lang siya mag-exist, once it's imprinted on the film, it's there forever. So, yun po. Salamat po sa aming mga collaborators, producers, Super 8 Community Philippines, and Montañosa Film Festival also for making this film happen. So, yun po. Alright, there you have it, our open category. Before the film